Bukod sa pagbibigay ng internship allowance, aprobado na rin sa pagdinig ng Committee on Higher and Technical Education at aprobado na rin ng komite ang pagpapatayo ng TESDA Training and Assessment Centers sa ilang bahagi po ng Pilipinas para sa masuhubog sa kakayahan at abilidad ng bawat mag-aaral. Mula sa Batasang Pambansa, si Bien Manalo para sa detalye live. Bien! Princess, ilang mahahalagang panukalang batas nga na mangangalaga sa ating mga mag-aaral ang tinalakay sa naging pagdiniga ng Committee on Higher and Technical Education ngayong araw. Una na riyan ang House Bill 2778 o ang pag-i-institutionalize ng pagbibigay ng internship allowance para sa mga estudyante sa mga pampubliko at pribadong universidad at kolehiyo sa Pilipinas. Bagay na suportado ng Commission on Higher Education ng panukala na malaking tulong lalo na sa mga kapuspalad na estudyante. Kinakailangan naman nila na pag-aralang mabuti ang implementation para sa sustainability at long-term goals. Suportado rin ng Department of Labor and Employment ang panukala. Tinalakay din ang importansya ng partnership ng mga eskwelahan sa mga kumpanya at workplaces para sa internship program. May sapat namang pondo ang Department of Budget and Management sakaling ganap itong maisabatas, pero mungkahi nila suriin at pag-aralang mabuti para maiwasan ang tinatawag na duplication of scholarships o benefits dahil may iniaalok ding scholarship ang CHED para sa mga estudyante. So nakita natin na magiging mas malaking tulong sa ating mga estudyante, lalong-lalo na kung ang kanilang nasa senior year na sila for their internship, na magkaroon ng konting tulong. And we have placed naman sound safeguards. Aprobado na rin sa komite ang paglalaan ng pondo sa pagbuo naman ng TESDA Training and Assessment Centers sa ilang bahagi ng Pilipinas. Gayon din ang panukala para sa TESDA Technical Vocational Education and Training Programs. Modernisasyon ng Kabugao School of Handicraft and Cottage Industries sa Bato, Catanduanes at Matarinaw School of Fisheries sa Eastern Samar na magiging Polytechnic Institute of Fisheries and Technology. Pasado na rin ang paglikha ng Sultan Kudarat State University College of Law at ang Mindanao State University General Santos College of Law. Lusot na rin ang House Bill sa College of Veterinary Medicine sa Western Philippines University sa Aborlan, Palawan at sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City. Aprobado na rin ang paglalaan ng pondo para sa Summer Island Institute of Medicine ng Samar State University at ang College of Medicine ng Mariano Marcos State University sa Batac City. Marami pa tayong papasang bill. Una-una yung pagpapalakas pa sa governance ng ating mga higher institutes of learning, yung ating mga state universities and colleges. But definitely part of that would to also improve the level of governance. Kaya meron pa tayong amendments to the Higher Education Act, the Higher Education Modernization Act. Princess, aprobado na rin sa Committee on Higher and Technical Education ang panukalang batas sa paglalaan naman ng pondo para sa Neo-Ethnic Academic Regalia sa lahat ng pampublikong universidad at kolehiyo sa bansa na magpapamalas ng malikhain at mayamang kultura ng Pilipinas. At mula rito sa House of Representatives, balik sa iyo, Princess.